Clarita Carlos at syempre kay Tito Winnie Monzon. Thank you, Tito Winnie. Samantala ngayon, puntahan na po natin ang unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Exclusive, mag-ina patay matapos bumangga sa tren ang sinasakyan nilang kotse sa Calamba, Laguna. Pagbangga ng bus sa motorsiklo sa EDSA Shaw Boulevard na kuna ng CCTV. Bago ang buhos ng mga motorista sa Semana Santa, presyo ng diesel nagbabantang sumipa. Posible namang magka-rollback sa gasolina ayon sa Department of Energy. Ilang araw bago matapos ang Fire Prevention Month, shopping center sa Tagum, Davao del Norte nasunog. Sa Davao City naman, bahagi ng isang hotel nilamon ng apoy. Virgin Beach sa Ticao Island sa Masbate patok sa mga bakasyonista. At batikang theater at movie actress na si Monique Wilson nasa Pilipinas para sa isang stage performance. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Patay isang ginang at kanyang anak matapos bumangga sa tren ang sinasakyan nilang kotse sa Calamba, Laguna. Pahirapan ang pag-alis sa katawan ng mag-ina matapos silang maipit sa kotse. May live at exclusive report si Haji Rieta. Haji. Yesigan patay ng mag-ina na driver at pasahero ng isang kotse matapos itong bumanggas ang tren ng PNR o ng Philippine National Railways dito sa Maya Barangay Halang dito sa lungsod ng Calamba, Laguna. Sa larawang ito, kita ang dalawang babaeng ito na naipit sa wasak na bahagi ng kanilang kotse. Bumanggang kotse sa tren dito sa Barangay Halang pasado alas 9 kagabi. Ayon sa responding rescue team, pahirapan daw ang pag-alis sa mag-inang naipit. Medyo mahirap po lalo na dun sa driver kasi yun yung talagang naipit dun sa kotse. Kaya kailangan. Kaya po ba yung damage ng kotse? Totally wreck siya sa harapan lalo na dun sa driver seat. Kailangan pang gamitin yung power tools para may release lang yung victim. Nakilala ang mga biktima sila Cristina Guzman, 24 na taong gulang, driver ng kotse, at ang ina niyang si Annabel de Guzman, 51 taong gulang, mula sa San Pedro, Laguna. Agad silang sinugod sa Calamba Medical Center, pero wala nang buhay nang makarating doon. Si Aling Lizel Canta, residente malapit sa Riles, natutulog na mangyari ang aksidente, pero nagising daw sila nang marinig ang malakas na pagkakabangga ng kotse sa tren. Yung kasi po natutulog kami, yun narinig na lang po namin na may naglagabuga na po. Nung narinig po namin, nung lumabas po kami, tiningnan po namin yung pala yung sasakyan. Pasalamat lang niya, hindi inabot ang kanilang bahay na gawa lang sa light materials. Ayon sa mga nakatira dito, isang gate ang nakatayo dati dito sa may bahagi ng tabi ng Riles. Pero dahil sa lakas ng pagkakaladkad ng kotse, ito na lang ang natira sa nasabing gate. Tila ba isang malakas na bagyo ang puminsala nito. Nagkalat pa ang ilang bahagi ng nawasak na kotse sa tabi ng Riles. Agamat tumigil ang tren ng mangyaring aksidente, hindi naman inaresto ang driver nito dahil nakiusap daw ang isang PNR supervisor na bukas na lang iyaharap ang driver sa mga pulis. Kakasuhan natin sila ng reckless imprudence resulting in homicide. Igan sa ngayon nakipag-ugnayan na ang PNP Calamba sa pamunuan naman ng PNR. Nang sa ganun ay maiharap na ngayong araw ang driver ng tren. Igan. Maraming salamat, Haji Rieta. 50 anyos na guro patay matapos masagasaan ng garbage truck sa Taguig. Nakuna ng CCTV ang aksidente. Narito ang exclusive report ni Emil Sumangil. Matiwasay ang sitwasyon at maayos ang daloy ng mga sasakyan sa intersection na ito ng Barangay Lower Bigutan nang biglang pabalagbag ng huminto ang garbage truck na ito. Dahil sa laki, halos matabunan na ang video na kuha ng CCTV camera. Sinubok pa ng driver na iabante ang truck ng basura pero nagkagulo na. Kaya pala ayaw na umandar ng garbage truck. Nakabara na sa uli ang gulong ang pedestrian na kanyang nasagasaan. Nang pihitin pababa ang CCTV camera, nakuna ng video ang pagsaklolo ng mga pulis.
taong bayan at rescue team ng Barangay Lower Bigutan na mano-manong hinugot mula sa ilalim ng garbage truck ang katawan ng biktima. Nang mahugot ang biktima, mabilis siyang isinugod sa pagamutan pero idineklara na itong dead on arrival. Kinilala ang biktima na si Mezalina Borge Belarmente, 50 anyos at nagsisilbing guro sa Taguig National High School. Sa pagsisiyasat, lumusot daw ang preno ng garbage truck ng Lionel Waste Management Corporation habang tinatahak ang pabulusok na kalsada ng General Santos Avenue. Pabulusok yan na sa itaas pa lang ay checkin na nila yung preno nila at mag-minor na sila. At dati naglagay na kami ng signage diyan, kaya lang nawala. Maglalagay uli kami ng signage, malaki na, para sa itaas pa lang, checkin na nila yung preno nila at mag-minor na sila para maiwasan yung mga ganyang aksidente. Ang Lionel Waste Management Corporation ang nakakontrata ng pagkolekta ng basura sa area ng Taguig. Nakipag-ugnayan ng GMA News sa Taguig City Hall at sinabi nilang nagpaabot na ng pinansyal na tulong ang Waste Management Company sa biktima. Pati ang lokal na pamahalaan, sasaklolo rin daw sa mga pangangailangan ng nadisgrasyang guro. Noong Marso ng nakaraang taon, eksklusibo ring nakakuha ng kopya ang GMA News ng CCTV ng pagbangga naman ng isang 10-wheeler truck sa lugar din na ito sa mga sasakyang nasa harapan at sa isang establishmento na nasa kanto patungo sa C6 Road. Para sa Unang Balita, Emil Sumangil, reporting. Huli rin sa CCTV ang pagbangga ng bus sa motorsiklo sa EDSA Shaw Boulevard. At sa detalye may live report si Lala Roque. Lala. Iga rin din nga maitatanggi ang aksidente na nagaganap sa EDSA. Katunayan, kada araw umaabot sa 40 ang aksidente sa EDSA pa lamang at 32% dito kinabibilangan ng bus at 4.8 naman ang motorsiklo. Kagaya na nakuna ng MMDA at CCTV noong Biyernes, March 23, kung saan ay bandang alas 3:50 ng hapon dyan sa intersection ng EDSA at Shaw Boulevard. Ang motor po, makikita nyo, nasa bandang kanan manggagaling yan dyan sa Shaw Boulevard at patawid ng EDSA, samantala ang bus sa direksyon ng northbound. Hindi huminto yung bus, kaya ayun nangyari yung disgrasya. Tumilapo na nagtamo ng bukol at bugbog sa katawan ang biktima. Agad naman itong naitakbo sa ospital. Pero sa bandang huliigan, wala rin naman nagkasuhan dito at nagkasundo na lamang dalawa, maging yung bus company na sasaluhin ng gastusin sa ospital at pagpapagawa ng nawasak na motor ng biktima. Igan? Maraming salamat, Lala Roque. Presyo ng diesel nakaamba na namang tumaas bago ang buhos ng mga motorista sa Semana Santa. Posible naman daw magka-rollback sa presyo ng gasolina. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Isang linggo bago ang inaasahang bultong paglalakbay pa probinsya ng marami nating kababayan, nagbabanta pa ring sumipa ang presyo ng diesel. Gayunman, ayon sa Energy Department, posibleng mag-rollback naman daw sa gasolina. Nag-start yung nakaraang linggo na mataas, mas mataas kaysa previous, pero medyo bumagsak yung presyo, nagsusoften. For some products, maliit lang, tapos or even expecting rollback sa ibang produkto. Pero ang tanong ng maraming motorista, paano naman kaya sa mismong Semana Santa? Sa nakalat na datos ng GMA News Research, mula taong 2005 hanggang 2009, bago o sakto sa uwian sa probinsya ang pagpapatupad ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Nag-rollback lang sa Semana Santa noong 2010, pero balik taas presyo sa Holy Week noong nakaraang taon. Kaya ang Coalition Against Oil Price Increases magpapauna na raw ng babala. Bago mag-Holy Week ay mananawagan kami ng isang araw ng pag-iingay o isang noise barrage on March 30, ganap na alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. At paramdamin sa